Nakalipas na ang mga araw magmula nang magising ako sa isang bangungot. Akala ko napahamak na ang mga anak ko, akala ko mauulit muli ang madilim na nakaraan. Ayoko nang maulit pa yun, ayoko nang maalala kung paano patayin ang kambal ko, ayokong mangyari rin sa mga anak ko ang sinapit ni Arminda, mas lalong hindi ko na yun kakayanin. At kilalang kilala ko ang mga demonyo na yun, hindi ako maaaring magkamali. At sisiguraduhin kung mabubulok silang lahat sa bilangguan, lalo na yung may pakana ng lahat ng ito. Pero meron sa pagkatao ko ang kulang, hindi ko alam kung ano yun at hindi ko din alam kung bakit hindi ko maalala kung paano ginahasa ang kakambal ko. Basta ang natatandaan ko lang kung paano kalabitin ang getilyo nung taong yun, at kung paano bumagsak sa harapan ko ang katawan ni Arminda, hanggang sa madala ko siya sa hospital, hanggang doon na lang ang naalala ko noon. Pinipilit kong alalahanin ang lahat upang makalaya na ako mula sa nakaraan, ngunit kahit anong pilit ko, sumasakit lang ang ulo ko. Ang sabi naman nila Tintay, wag ko daw pilitin at baka makasama pa sakin. Mama, okay ka lang po ba? Nagising ako sa realidad sa boses ni Zian, ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Akala ko po magwawala po ulit kayo. Zian, ayos lang si mama mo, okay? Napabaling kami kay Erlinda na nakangiti kay Zian. Kumunat lang ang noo ko dahil parang merong gustong sabihin si Zian pero hindi na niya natuloy. Naku sis, alam ko yang mga tinginan na yan, haha, natatawang sabi ni Tintay at ninisihan lang ako. Huwag mo nang pansinin yung sinasabi ni Zian, chillax ka lang dyan. Ang weird niya, bigla akong niyakap ni Zian at sumiksik pa sa bewang ko. I love you po mama, malambing na saad ni Zian sakin kaya napangiti na lang ako at hinalikan siya sa noo. Mas mahal kita anak, mahal din kita baby Zion ko. Imbis na sagutin ako mas lalo siyang sumimangot kaya natawa na lang ako at ginulo ko ng bahagya ang buhok niya. Aish, hindi na po ako baby mama, inis na sambit ni Zion sakin at nagulat naman ako. Hindi dahil sa busanggat niyang muka kung hindi sa tinawag niya akong mama. Ilang araw na rin magmula nung humingi ng sorry sakin si Zion, sa lahat daw ng naging asal niya at pinipilit din niyang tawagin akong mama, naintindihan ko naman siya, hindi ako nagalit o nagtampo sa kanya kasi karapatan niya yun dahil matagal din akong nawala sa tabi nila. At ngayon okay na kaming dalawa, ito na yung simula upang makabawi ako sa kanilang dalawa. We're here, masiglang saad ni Tintay at mabilis na bumaba ng sasakyan. Nandito kami sa isang park dahil ito ang request ng mga bata, hindi pa daw sila nakakapunta dito. Oh, ang konti ng mga tao ngayon ayosita, excited na saad ni Tintay habang kinukuha namin yung mga gamit namin sa magiging picnic namin. Tintay, tawag ko sa kanya, hindi ka na bata, sila Zian ang maglalaro, hindi ikaw. Mas excited ka pa sa mga bata, inismiran lang niya ako at taas noong naglakad habang may bitbit siya. Nagpalingali nga ako sa paligid at napangiti ako kasi masarap ang simoy ng hangin dito at parang wala kang iniisip na iba, lalo na ang problema. Tamang-tama na ito ang lugar para makapag-relax at sumaya kahit panandalian lang. Alam mo ba kung bakit dito ko napili Erlinda? Kasi nakaka-relax dito, malayo sa problema at malayo sa magpapaalala sa nakaraan. Natahimik naman ako at parang nanlungo dahil tama siya pero bakit ganon? Hanggang ngayon gusto kong maalala ang nakaraan kung saan ilang taon na ang nakalipas. Ang nakaraan kung saan bumago sa buhay ko, ang nakaraang hanggang ngayon di nadalaw pa rin ako. Mama, nawala ang pag-iisip ko sa sigaw ni Zian kaya napalingon ako, nakita ko siyang kamakaway sakin habang nag-i-slide kumaway rin ako at nginitian siya. Huwag ka munang mag-isip ng iba sis, mag-enjoy na lang tayo. Hoy sis, yaho, halika nga dito, nandyan na. Mama, tita, hindi na po kayo mga bata, inis na sambit ni Zion habang pinapanood niya kami ni Tintay. Alam mo ba baby Zion, mag-enjoy na lang tayo, sige ka tatanda ka kaagad niyan, natatawang saad ni Tintay sa kanya. Tita Tintay is right kuya, halika dito, ang saya. Ngayon ko lang naramdaman na ganito pala kasaya na makabawi sa mga anak mo. At ngayon lang din ako naging masaya sa loob ng maraming taon. Akala ko habang buhay na puro paakit ang mararanasan ko, pero nagkamali ako.
dahil pwede pa pala akong maging masaya ng ganito nang walang inaalalang problema. Sana ganito na lang palagi pero alam kong hindi palagi masaya. Palaging walang problema o hindi kaya palaging sawi. Dahil sa buhay natin, marami pa tayong dapat matutunan na hindi lang palagi saya. Dapat matutunan rin natin kung paano tayo lalaban sa buhay. Nasa realidad tayo kung saan may pain, regrets and happiness. Dahil marami sa atin ang nakaranas sa lahat ng naranasan ko sa buhay, pero heto pa rin ako bumabangon, hindi lang para sa sarili ko kung hindi para na rin sa ibang tao. Ang mga naranasan ko ang naging daan kung saan ako naging matatag at matapang na kahit anumang pagsubok ang dumating ay kakayanin ko. Masaya na ako dahil kasama ko na ang mga anak ko, at kahit na kailan hindi na kami maghihiwalay, pero akala ko tuloy-tuloy na ang saya ko. Hindi pa pala, dahil may dadating muli na pagsubok para subukin muli ako. Woo! Kapagod! Mga June-August, kain muna tayo at magpahinga kayo saglit. Diyos ko, mga amoy araw na kayo. Sigaw ni Tintay sa mga bata kaya nagsitakbuhan sila sa pwesto namin. Agad namang naglamang sakin ang dalawang anak ko. Sus, ito talagang twins ko, mahilig maglamang, gigil na sambit ko sa kanila habang nakangiti. Mama, ulitin po natin to with daddy na po, masayang sambit ni Zian, ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Yehey, I love you, I love you, I love you mama. Niyakap ako ni Zian at pinaghahalikan ako sa pisngi kaya natawa na lang ako sa kanya. Masaya kaming nagpiknak nila Tintay at masaya ring nagkwentuhan pero yun na pala ang huling tawa ko. Habang pinapanood kong maglaro ang mga bata, may tumawag sakin at nasagot ko nang hindi tinitingnan ang caller. Hello, who's this? Sagot ko sa caller, Mrs. Tomasio. Kumunat ang noo ko at tiningnan ang caller at isang number lang. Sino ito? Hindi ko alam kung bakit kumalabog ng husto ang puso ko sa kaba. Hindi mo ba natatandaan ang boses ko? At tumawa ang nasa kabilang linya ang nagpakaba ng husto sakin. Sino ka ba? Kung sino ka man, tigilan mo ako. Sigaw ko kaya napalingon sakin si Tintay na nagtataka. Sinenyasan ko siyang wala at tumayo ako at bahagyang lumayo kay Tintay. Ha ha ha, Mrs. Tomasio, magpaalam ka na sa pinakamamahal mong bunso. Anong, wag kang magbiro ng ganyan, tigilan mo ako. Nanginginig na ang mga kamay ko at halos manlambot ako sa kaba at takot. Pasensya na, utos lang, haha, may sniper na nakatutok sa anak mong babae, isang kalabit lang tapos ang anak mo. At tumawa ng tumawa ang nasa kabilang linya. Nanginginig naman akong lumingon sa kinaroroonan ni Zian habang tumutulo na ang mga luha ko. 5, 4, 3.2.1, bang, hindi, nanlaki ang mga mata ko na biglang may lumabas na dugo sa bibig ng anak ko at ang pagbagsak niya sa damuhan. Nabitawan ko ang phone ko habang natuod ako sa kinatatayuan ko. Oh my God, Zian, nagising ako bigla sa realidad at tumakbo ako sa kinaroroonan ni Zian. Hindi, Zian, humahangos akong lumapit sa anak ko at inihiga ko ang ulo niya sa kandungan ko. Gumising ka baby, nandito si mama, gumising ka, umiiyak na sambit ko sa kanya. Hindi ito totoo, please, kung bangungot ito pakigising ako. Zian, hindi na kita aawayin, please gumising ka na, umiiyak na sambit ni Zion habang nakahawak sa kamay ni Zian. Nanlaki pa ang mga mata ko nang kumalat ang dugo ni Zian sa buong kandungan ko. No, please, baby, gising na, wag mo kaming iiwan. Please, parang awa nyo na, wag ang anak ko, tulala lang ako magmula nung dinala si Zian sa operating room. Tulala habang lumuluha, bakit ang anak ko pa? Bakit kung kailan babawi na ako, ito pa ang nangyari? Hindi ka pa ba nakukuntentong pahirapan ako? Kinuha nyo na ang kakambal ko. Huwag naman pati ang anak ko, marami na akong naisakripisyo, huwag sanang pati anak ko ay kukunin nyo sakin. Huwag ang anak ko, Erlinda, nilingon ko sila kuya na humahangos palapit sakin, niyakap ko sila at umiyak lang ako nang umiyak sa kanila. Naiinis ako sa sarili ko dahil hanggang ngayon mahina pa rin ako. Hindi ko pa rin kayang ipaglaban ang mga taong mahal ko. Ang hina ko. Sobrang hina ko, nung una si Arminda ngayon ang anak ko naman, dapat ako na lang sana ang nakaretay doon.
Niyakap lang ako ni kuya at ni papa. Kuya, papa. Para akong batang ngawa ng ngawa sa kanila. Ayoko na. Erlinda, humiwalay ako sa yakap nila kuya at papa, at tiningnan ang taong yun. Boris, napayuko ako at umiyak na naman. What happened? Anong nangyari kay Zian? Galit na tanong ni Boris sakin. Hindi ako sumagot at umiyak lang ng umiyak. Hinawakan niya ako sa balikat ko at niyugyug ako. Erlinda, anong nangyari sa anak ko? Magsalita ka. Anong nangyari? Natatarantang tanong niya habang niyuyugyug ako. Hindi ako nakasagot at niyakap ko siya kaya natigilan siya. Boris, si Zian binaril siya. Anong? Boris, huwag ka munang magtanong, nakikita mo namang stress pa ang kapatid ko, sambit ni kuya kay Boris. Nanghina naman si Boris at napaupo na lang sa sahig habang paulit-ulit na sinusuntok ang sahig. Siya, napahinto ako at tumingin sa babaeng dumating. Napapikit ako at unti-unting bumalik sa mga alaala ko ang nakaraan, kung saan siya ang may kasalanan. Oh my God, it's your fault, dahil sayo kaya nabaril si Zian, kriminal ka, sigaw niya sakin at nilingon niya si Boris. Han, sabihin mo nang kukunin mo na ang mga anak niyo, walang magandang idudulot ang babaeng yan sa mga anak niyo. Napahinto siya nang sampalin siya ni Tintay. Anong sabi mo, kunin ang mga anak niya, bakit ha? Anong maitutulong mo sa kalagayan niya? Hindi ba wala? At pwede ba umalis ka na dito? Hindi ka namin kailangan dito, sigaw sa kanya ni Tintay pero umirap lang siya. Totoo naman right, kriminal yan, hindi na ko magtataka kung dahil sa kanya kung bakit pati si Zian napahamak, katulad ng nangyari sa kakambal niya, sigaw naman ni Georgia. Akmang susugurin ni Tintay si Georgia nang hawakan ko siya sa braso kaya napatigil siya. Ako na, tumango lang si Tintay at lumayo na. Ano? Totoo, hindi ba? Natigil siya nang sampalin ko siya ng kaliwat kanan. Gulat naman siyang tumingin sakin habang nakahawak sa pisngi niya. 2 sampal para magising ka sa katotohanan, gigil na sambit ko sa kanya. Sinampal ko muli siya ng isa, 3 sampal para sa lahat ng kasalanan mo. Nanginginig na ang kalamnan kong saktan siya ulit. Ano? I remembered everything, sigaw ko at natahimik ang lahat. Naalala ko na mula noon hanggang ngayon, na isa ka sa mga dahilan kung bakit nawala sakin ang kambal ko, ang kapal ng mukha mong magpakita pa sakin pagkatapos ng lahat, ang sama mo, ang sama-sama mo. Sinugod ko siya pero napigilan ako nila kuya na halatang naguguluhan rin. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, sigaw sakin ni Georgia pero naiinis akong tumawa. Huwag kang magmaang-maangan, alam ko na ikaw ang may pakana ng lahat, na ikaw ang may pakana sa pagkakakidnap namin noon ni Arminda, ikaw din ang may pakana ng panggagahasa at pagpatay sa kanya, kitang-kita ng 2 mata ko na nandun ka nung gabing yun, umiiyak na sigaw ko sa kanya. Yung tinis ng tawa mo na nagpapaulit-ulit sa isip ko na nag-echo sa pandinig ko, pinakidnap mo kami at pinapapatay mo ako pero ang kakambal ko ang napatay nyo, ang kapal mo, ang kapal-kapal mo. Wala kang kasing sama, ikaw din ang may dahilan kung bakit nagalit sa akin noon si Boris. Napaupo na ako at humagulgol na ako ng iyak, yung naaksidente ka pero ikaw din ang may gawa, pinalabas mong ako ang tumulak sa'yo. Pero ang totoo ikaw mismo nagtulak sa sarili mo para magalit sa akin si Boris. At yun din yung huling araw ko na nakasama at nakita ko si Arminda. Ngayon alam ko na ang lahat, siya yung matinis na tumatawa habang pinapanood kung paano binaboy ang kakambal ko. Ang sama mo, Langia ka, umiiyak na sambit ko. Biglang umikot ang paningin ko at dumilim bigla ang paligid. Han, hindi ko alam, hindi na natuloy ang sasabihin ni Georgia kay Boris nang sampalin siya nito. Siya, shut up, nagugulat pa rin si Georgia sa ginawa ni Boris sa kanya na kanina pa siya gustong saktan. Han, maniwala ka, hindi totoo yung sinabi ni Erlinda, she's crazy, right, baliw siya, baliw ang babaeng yan. I said shut up, sigaw ni Boris sa kanya at napatalon siya sa pagsigaw nito. We know everything, mas masahol ka pa sa demonyo, gigil na sambit ni Boris at akmang sasampalin niya ulit ito nang pigilan niya ang sarili niya kaya napahinga siya ng malalim. Han, hindi mo naman ako iiwan hindi ba? Mahal mo pa rin ako, di ba? Lumapit si Georgia kay Boris na tinulak lang siya nito kaya napaupo si Georgia sa sahig.
Sa tingin mo kaya kitang mahalin sa lahat ng kasalanan mo? Sa tingin mo magagawa kong mahalin ang babaeng nagpahamak sa asawa ko? Galit na hinawakan ni Boris si Georgia sa braso at kinalakad niya ito paarap sa ICU kung nasaan si Zian. Tingnan mo ang ginawa niyo sa anak ko, nag-aagaw buhay siya dahil sa inyo. Galit na sigaw ni Boris sa kanya at dinikit niya ang mukha ni Georgia na humahagulgol na ng iyak. Masaya ka na ba, na nahihirapan na si Erlinda? Masaya ka na ba na nag-aagaw buhay ang anak ko? Hindi sumagot si Georgia, humagulgol lang siya ng iyak. Boris, tumango lang siya kina Drake at napasuntok na lang sa pader at napayuko. Sabi nila boys won't cry pero dyan kayo nagkakamali. Dahil sa sitwasyon ngayon, nagawang humahagulgol ni Boris sa harapan ng ibang tao. Galit na galit siya sa sarili niya kung bakit nahuli siya ng dating, kung bakit wala siya sa tabi ng pamilya niya nang mangyari ang insidente, ang laki niyang gago para hindi maprotektahan ang sarili niyang pamilya. Boris, I'm sorry hindi ko nagawang protektahan sila Erlinda, akala ko makakagawa na ako ng tama pero lahat ng ginawa ko lahat, walang tama kaya ngayon ang anak ko naman ang napahamak. Lumuhad siya sa harapan ng ama at kuya ni Erlinda. Patawarin niyo ako kung hindi ko naprotektahan ang pamilya ko, patawarin niyo ako kung nahuli ako ng dating. Ginawa mo naman lahat para maprotektahan sila, ang importante ngayon ang anak niyo ngayon. Tanging dasal na sana maging maayos na si Zian at mas lalo na niyang poprotektahan ang mga taong mahal niya. Anak, Zian gising na dyan, please, nandito si mama si daddy at si kuya, umiiyak na sambit ko kay Zian habang nakahawak sa mga kamay niya. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag mas lalong mapahamak ang anak ko. At mas lalong hindi ko mapapatawad ang lahat ng may pakana nito. Pagkatapos ng confrontation namin nung nakaraan, nawalan ako ng malay at pagkagising ko sinabi lang nila sa akin na coma si Zian dahil hindi lang daw isang bala ang tumama malapit sa puso niya. Ang saya-saya pa namin nung nakaraang linggo tapos ganito na ang kinalabasan. Ano bang kasalanan ko para danasin ko lahat ng ito? Bakit pati anak ko nadadamay sa gulong ta? Ako na ang nagmamakaawa, huwag niyong kukunin sa akin ang anak ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, pinapangako ko na lalayo na kami sa magulong mundo at mabubuhay ng mapayapa basta wag niyo lang kukunin sa akin ang anak ko dahil hindi ko nakakayanin. Erlinda, pinunasan ko ang luha ko at nilinggan ang pumasok, mapait akong napangiti sa kanya. Jimmy, isang linggo ka nang walang tulog at walang kain, papatayin mo ba ang sarili mo? Napailing ako sa kanya at tiningnan ko si Zian na putlang-putla at walang malay. Makakain pa ba ako? Makakatulog? Kung nakikita ko ang anak ko na nakaratay dyan at lumalaban para mabuhay? Mahina talaga ako pagdating sa mga anak ko, sila ang buhay ko, sila ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa lahat ng pinagdaanan ko. Pero hindi mo dapat pabayaan ang sarili mo Erlinda, hindi matutuwa si Arminda at si Zian pag nakikita kanila ng ganyan, mahina hong sambit niya sakin. Kaya ako nandito para sabihin ang mga nalaman ko, alam kong hindi mo ito papaniwalaan pero makinig ka, lumingon ako sa kanya habang nakakunot ang noo. Anong ibig niyang sabihin, ayon sa mga nakalap kong impormasyon at lahat ng inamin mo, ay nagtutugma, panimula niya at bahagyang kumuyam ang kamao niya. Isa si Georgia nang may pakana ng pagkakakidnap niyo noon. Akala ko hindi na ako makakakuha pa ng ebidensya pero nagkamali ako. May nakita akong isang bracelet sa pinangyarihan ng krimen kahit na nasunog na yun, 5 taon na ang nakalipas. Nung nakulong ka, yun din yung nasunog ang abandonadong gusali kung saan ang pinagdalhan sa inyo. Ibig sabihin may malaking tao talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya nahirapan din kaming kumalap ng ebidensya dahil may humaharang sa amin, nandun nga si Georgia nung gabing yun. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa amin noon ni Arminda. Nakulong ako na dapat siya ang nandun at hindi ako. Pero nakalaya si Georgia dahil wala daw kaming matibay na ebidensya laban sa kanya. Ano, paanong, hindi pwede yun, kailangan niyang magbayad. Dahil may mas malaki tayong kalaban, si Georgia at yung taong yun ang may dahilan kung bakit nagiging ganito ang lahat, simulat sa pamilya niyo na ang target nila. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito nung taong yun sa amin. Wala akong maisip na dahilan para gawin niya sa amin yun.
At alam kong kilala ng papa mo ang taong yun. May alam si papa. May kinalaman siya sa lahat ng nangyari? Sinasabi mo bang may kinalaman si papa? Nagugulat na tanong ko sa kanya. Umiling siya sa akin kaya nakahinga ako ng maluwag. Hindi magagawa ni papa na mapahamak kaming mga anak niya. At mas lalo na sa mga apo niya. Kahit na nagalit sa akin si papa noon, hindi yun sapat na dahilan para ipahamak niya kaming lahat. Hindi ko alam kung anong rason niya pero alam kong kilala niya yung taong yun. Why don't you ask her dad? Sigurado akong sasagutin niya lahat ng tanong mo. Erlinda, malapit sa inyo ang taong yun kaya mag-iingat kayo. Don't worry, hindi ko hahayaan na mapahamak kayo dahil nangako ako sa kanya na aalagaan at gagabayan kita. Hindi ka ba nagtataka kung bakit pursigido ako sa hustisyang gusto mong makamit? Arminda was my girlfriend before. Nanlalaki ang mga mata kong tumingin sa kanya. Kaya ba pinipilit niyang siya na lang ang mag-imbestiga at wala siya masyadong tiwala sa mga pulis? Kasi malaki ang ginampanan niya sa buhay ng kambal ko. Boyfriend siya ng kambal ko, paano nangyari yun? Ba't wala akong alam? Nagkakilala kami ni Shara sa isang coffee shop, isa akong barista doon at isa siyang customer, natatawang kwento niya habang nakatanaw sa bintana. Isa siyang masungit at mataray na babae at ako, isang gentleman, napapangiti pa siya habang nagsasalita. Hindi ko makapagsalita dahil nagugulat pa rin ako sa mga nalalaman ko. Sa sobrang taray niya doon nahulog ang loob ko sa kanya. Napangiti ako dahil totoong mataray siya sa iba pero pagdating sa amin ni kuya at ni papa malambing siya. Araw-araw ko siyang kinukulit at siya palagi akong tinataboy pero hindi ako sumuko hanggang nahulog na rin ang loob niya sa akin. Nag-date kami ng palihim, palagi ko siyang sinusundo sa school niyo noon. Naalala ko na kung bakit siya nagmamadaling umuwi noon, yun pala lagi siyang may date. Palagi kanyang kinukwento sa akin noon at tuwang-tuwa siya sa tuwing nagkikwento kaya nakilala kita. Tumagal kami ng 2 taon hanggang sa nanlamig siya bigla sa akin. Nalungkot bigla ang boses niya, siguro masakit pa rin sa kanya ang nangyari. Tinatanong ko siya kung may problema siya, pero wala siyang sinasabi, palagi pa siyang hindi mapakali at natataranta. Hindi na siya yung Arminda na palaging palangiti at masayahin na para pang may pinagtataguan siya noon. Kinabahan ako sa mga sinasabi niya dahil ganyan si Arminda sa mansion. At palagi rin niya akong binabantayan at nagtatanong kung saan ako pumupunta kung pwede daw siyang sumama sa akin. Nagtataka ako sa kanya noon, hindi ko lang pinansin kasi baka nag-aalala lang talaga siya sa akin. Hanggang isang gabi, umuulan yun, pinuntahan niya ako sa apartment ko at umiiyak, sabi niya sa akin kapag may nangyari daw sa kanya, ako na daw bahala sa iyo at wag daw kitang papabayaan, sabi pa niya noon. Mahal, baka hindi ko na matupad ang pangako ko sa iyo pero please, mangako ka sa akin na aalagaan at babantayan mo ang kakambal ko, yan ang sinabi niya bago ko siya hinatid sa inyo. Dahil kahit sa huling hininga niya, ako lang ang inaalala niya. Bakit Arminda? Bakit mo ako iniwan? Pwede namang sabay tayong lumaban, yung hindi ikaw lang at heto ako hanggang ngayon nasasaktan pa rin sa pagkawala mo. Hanggang sa ilang buwan kaming hindi nagkita, sobra akong nag-alala sa kanya noon, halos gabi-gabi din akong nakatanaw sa mansion niyo noon, at naghihintay na makita ko muli si Arminda dahil nag-aalala ako sa kanya lalo na sa pinagbubuntis niya. Buntis si Arminda noon, bakit hindi ko nahal ata? Dahil ayaw niyang ipaalam, tinago niya yon sa mahabang panahon dahil ayaw niyang ma-disappoint kayong pamilya niya sa kanya. Alam ko kung gaano kayo kamahal ni Arminda, kaya pumayag akong ilihim namin ang relasyon niya at ang pinagbubuntis niya. Akala ko masisilayan ko pa siyang muli pero nangyari bigla ang kinakatakutan nating lahat. Buntis siya dati, napasapo ako sa ulo ko dahil hindi ko man lang nalaman ang nararamdaman ng kakambal ko lalo na yung pinagbubuntis niya. Erlinda, napaka-selfish mo, at nakita ko na lang na nasa hospital kayong dalawa. Ospital? Hindi, ang natatandaan ko sa taxi ang sinasakyan namin, dun siya binawian ng buhay. Tandang-tanda ko yun, hindi siya nakaabot sa hospital. Paanong nangyari yun? Tandang-tanda ko pa yun, nginginig na sambit ko sa kanya. Umiling si Jimmy sakin, hindi Erlinda, buhay pa siya noon. Parehas kayong walang malay nung gabing yun, dinala kayo sa ospital ng taxi ang sinakyan niyo, na ipanganak din ni Arminda ng maaga ang anak namin, seryosong sambit niya sakin habang nakatingin sa mga mata ko.
Imposible, kitang-kita ko kung paano bumitaw sa hawak ko si Arminda. At dun din ako nawala ng malay, hindi ko akalain na makakapanganak pa siya ng maaga. Diyos ko po, bakit niyo hinayaang mangyari sa aming lahat ito? Mama, pinunasan ko ang mga luha ko at ngumiti ako kay Zion. Halata namang nagtataka siya sa pwesto namin ni Jimmy pero sinenyasan ko lang siyang lumapit sa akin. Mama, may dala po kami ni Tita Ninang na food po para makakain ka na po. Tumanggaw naman ako sa kanya at hinaplos ang buhok niya. Sorry kung wala ako sa tabi niyo habang lumalaki kayo. Sorry, impit na iyak na sambit ko sa kanya. Ako po dapat ang mag-sorry sa inyo sa lahat po ng nasabi ko po sa inyo. Patawarin niyo po ako, Mama. Yamakap siya sa akin kaya napatango na lang ako sa kanya. Ang sabi sa akin ni Zion nung nasa kulungan pa po kayo noon, kapag nakalabas na daw kayo siya, daw po ang sasalubong sayo. Ngumiti naman ako at tumayo na ako at saka ko siya hinayla palapit sa hinihigaan ni Zion. Erlinda, aalis muna ako, sambit ni Jimmy sa akin. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako sa laban mo. Makakamit din natin ang hustisya pa rin sa itong lahat at huwag kang mag-alala na tagpuan ko na ang anak namin. Bantayan mo si mama mo, okay? Pakainin mo ang payat-payat na niya. Napanguso na lang ako kaya natawa si Jimmy bago ako tinapak sa balikat at saka siya umalis. Kaya pala ganun siya sakin dahil may pinanggako pala siya kay Arminda na bantayan at alagaan ako. Hanggang ngayon ako pa rin ang inaalala mo, Arminda, sana makamit na natin ang hustisyang matagal na nating gusto. Erlinda, napalingon ako at napaiwas din ang tingin nang makita kung sino ang taong yun. Boris, seryoso niya akong tiningnan at sinulyapan si Zion at si Zion bago bumantong hininga. Can we talk? Tumayo naman ako at inupo si Zion sa sofa at tiningnan si Tintay na ngumiti lang at tumango sakin. Ako na muna dito, sis. Tinanguan ko lang siya at tinapak sa balikat bago ako sumunod kay Boris. Siguro ito na rin ang oras.